discussion. Number 5 is tungkol po doon sa tinatawag na working hours, no? And overtime pay. Number 10 is the matatag curriculum, no? Talaga pong totoo po 'yan, ano, na sinagad. Wala po tayong any document sa Department of Education ever since na sinasabing dapat sagarin, no, ang 6 hours, no? Pero dito sa DepEd Order number 5 meron po, no? Nahahanapan ka pa, no, ng ibang schedule, ng ibang karagdagang trabaho para makumpleto yung kaya tingin natin kahibangan to. Dapat kagyat na isuspend ang implementation ng matatag kung ganyan ang magiging dagdag na pahirap sa mga guro. Sa halip na makapagpataas sa kalidad ng edukasyon ng mga estudyante ay lalong babagsak dahil ko lamang pong balikan, ano, yung DepEd Order number 5, no, at DepEd Order number 10, mukhang kailangan po nating tutukan at pag-usapan kasi lumutang po yan dito, no, ang haba ng discussion. Number 5 is tungkol po doon sa tinatawag na working hours, no, and overtime pay. Number 10 is the matatag curriculum, no. Talaga pong totoo po yan, ano, na sinagad. Wala po tayong any document sa Department of Education ever since na sinasabing dapat sagarin, no, ang 6 hours, no? Pero dito sa DepEd Order number 5 meron po, no? Nahahanapan ka pa, no, ng ibang schedule, ng ibang karagdagang trabaho para makumpleto yung 6 hours, no, yung 360 minutes, no? Sa tingin namin napaka-unfair po niyan, no? Kasi prior to that, the policy is the DepEd Memorandum 291, no, na base, no, nahalaw doon sa CSC resolution, no, 080096, no, kung saan sinasabi niya, no, matapos mag-stay ng 6 hours sa eskwelahan ay pwede na siyang umuwi regardless, no, kung ilang minuto kasi the Department of Education and all its policies po, no, do not provide, no, for the minimum teaching hours. Maximum po ang pinoprovide. Kaya nga well, kahit ang DepEd ganyan po ang position, walang underload, no, sa Department of Education prior to this DepEd Order number 5. Kanina ay nasa DepEd Central Office tayo, umattend ng pirmahan ng EO para sa career progression, no, ng mga teachers. Pero ginamit natin yung pagkakataon para i-dialogue ang DepEd kaugnay sa problema sa matatag curriculum na ini-implement ngayong Lunes. Sa ilalim ng matatag, binawasan ang teaching hours sa isang subject na to 45 minutes. Ang naging epekto nito, mula sa 6 loads, 5 plus 1, na teaching load ng isang teacher, magiging 8 at 7 plus 1 or 8 ang teaching load sa isang araw. Mas mataas ng 30% ang magiging teaching load sa isang araw ng bawat teacher. Napakabigat na dagdag na trabaho ito kahit pa mananatili sa 6 hours per day. Bilang yung oras ang kailangang pangalagaan natin kung hindi yung bilang ng subject at bilang ng estudyante na tuturuan ng teacher sa isang araw. Actually, dito sa NCR, bukod sa 8 subjects sa isang araw, ay meron pang dagdag na isa, yung National Math Program. O kaya nga, umaabot pa yung second shift or afternoon shift ng hanggang 8:25 PM ang uwian. Kaya tingin natin kahibangan to. Dapat kagyat na isuspend ang implementation ng matatag kung ganyan ang magiging dagdag na pahirap sa mga guro. Sa halip na makapagpataas sa kalidad ng edukasyon ng mga estudyante ay lalong babagsak dahil nga pinagdami mo pa ang tuturuan ng bawat teacher sa isang araw. Katanggap-tanggap kaya yan para sa mga estudyante, sa kaligtasan ng mga estudyante? Papayag kaya ang mga magulang kung ganyan? Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.